Ano? Nagpapasama ka sa amin na maghunting ng mga aswang? Sa Gimaras? Ganun na nga. Nahihibang ka na ba? Alam naman namin na mahilig kang magbasa at manood ng mga horror movie, kaya ka nagkakaganyan. Pero wag mo na kaming idamay. Hindi totoo mga aswang. Magsasayang ka lang ng oras. Psst! Baka pwede natin pagkaperahan yan. Alam mo namang sintu-sintu yan eh. Nang mamatay ang nanay niyan, panigurado ko laki ng perang iniwan sa kanya. Pagbigyan lang natin ng pantasa niya, malay mo, maging tiba-tiba tayo rito. Grab na natin. Oo nga no. Tama ka. Suluko naman. Hindi ko kagad naisip yun. Hoy Joey, magkano ba? Ha? Okay na ba ang 20 mil? Yun lang? Ang baba naman. Kung ganoon eh, wag na lang. Mag-isa ka dyan sa pangahanting ng aswang na sinasabi mo. 50 mil. Haru, tara na. Wala tayong mapapala rito. Hayaan mo na siya. Akmang paalis na ang dalawang lalaki nang pigilan ito ni Joey at humarang sa daraanan nila. Sandali lang. 100,000. Yun! Kaya naman pala eh. Sana sinabi mo kaagad. Kailan ba yan? Sa 1 linggo na. Kasi may mga aayusin pa ako bago tayo umalis. Sandali nga. Para saan ba ang pangahanting ng mga aswang? Ano to? Gagawa ka ng dokumentaryo? Idol mo ba si Ed Kaluwag o si Atom Araulio? Hindi. Gusto ko malaman ang katotohanan sa pagkamatay ni Mami. Sa tingin ko, aswang ang pumatay sa kanya. Dahil ayon sa mga nababasa ko sa internet, may isang sitio sa Gimaras kung saan siya nagbakasyon na marami daw aswang. Ibang klase ka talaga, no? Akin na yung pera. Wala pa kasi kong hawak na pera sa ngayon. Kasi magpapaalam muna ako kay Tito. Baka kasi mapagalitan ako. Ano ba yan? Sariling pera mo naman yun. Bakit magpapaalam ka pa sa tito mo? Syempre, siya na ang tumayong magulang ko. Kaya dapat magpaalam ako sa kanya bago maglabas ng ganong kalaking halaga. Saka yun na lang kasi natira sa akin mula sa pera ni Mami. Dahil ang malaking porsyento ay napunta sa kanya. Dahil siya naman ang mamamahala sa negosyo namin. Iabot mo sa akin ang card mo. Pakisabi na rin ang password. Ano? Bakit? Di pa ako nakakapagdesisyon. Pangako, ibibigay ko to sa inyo. Ano na lang, magsasabi lang muna ako kay Tito. Nang matapos magsalita si Joey, bigla niyang naramdaman ng malakas na suntok ni Romy sa kanyang pisngi. Nawalan siya ng balanse at natumba sa sahig. Napasinghap siya at dinama ang pagtulo ng dugo mula sa kanyang ilong. Agad na umupo si Romy sa tabi niya at hinigit ang kanyang kwelyo na nagdulot ng matinding pagkagulat kay Joey. Alam mo ba, kung hindi dahil sa amin, mag-isa ka ngayon. Wala kang mga barkada. Wala magtatanggol sa'yo sa pambubuli ni na Enzo. At wala kang kasama noong mga panahon na nagdadalamhati ka sa pagkamatay ng mami mo. Alam mo kasi, kung wala kami, wala makikipagkaibigan sa'yo. Sinong gusto yung sumama sa isang tao mahina na nga ang utak, lampa pa, at may pagkakulang-kulang? Isipin mo nga, paano ka na kung wala kami? Saglit, ibibigay ko na. Yan! Good boy! Anong password? Monteroso 13. Yung apelyido ng pamilya namin tapos petsa ng aking birthday. Magaling! Ibibigay mo din naman pala eh. Ang dami pang sinasabi. Kukunin na namin ang laman nito ha. Pagkatapos, magkita tayo sa 1 linggo para makapaghunting na tayo ng mga aswang. Tayo na Haru! May pangtoma na tayo mamaya! Ginulo ni Romy ang buhok ni Joey bago siya nilampasan kasunod si Haru. Wala nang nagawa si Joey kundi ang magtiis sa pagtrato ng dalawa sa kanya dahil mas importante para sa kanya ang malaman ng katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Gusto niyang makamit ang hustisya para sa nangyari. Masyado kasing biglaan ang pangyayari. Nagbabakasyon lamang ang kanyang ina at bigla na lamang itong natagpo ang patay na may sugat sa tiyana at malaking hiwa sa leeg. Sa tingin ni Joey,
Sina Romy at Haru na lamang ang pwedeng malapitan. Hindi niya kayang harapin ang sitwasyon ng mag-isa. Wala kasi siyang ibang kaibigan kundi ang dalawang ito. Mula pa noong elementarya, wala nang ibang gustong makipagkaibigan sa kanya dahil sa kanyang mga kahinaan. Kaya kahit alam niyang pineperahan lamang siya ng mga ito, sumasama pa rin siya sa kanila upang hindi maramdaman ang lungkot ng kanyang pag-iisa na pinagdaraanan sa mahabang panahon. Kinagabihan, habang naghahanap siya sa internet ng impormasyon tungkol sa mga pangontra laban sa aswang, biglang pumasok si RJ sa kanyang kwarto na parang nagmamadali. Tito, ano po yun? Nasaan ang card mo? Bakit po, Tito? Nakatago po. Nakatago? Bakit hindi mo ilabas? Gusto ko makita. Bakit po ba gusto niyong makita, Tito? Siguro kaya hindi mo mailabas dahil wala sa yung card mo. Tito, ang totoo po kasi niyan. Pinagamit mo na naman kina Haru at Romy yung card mo, no? Ganun nga po, Tito. Magpapaliwanag po ako. Ay, may dahilan po ako kung bakit ko ibinigay sa kanila ang card. Joey, hindi ba sabi ng mami mo, layuan mo ng mga taong yun dahil ginagamit ka lamang nila? Yang pera na ibinigay sa'yo ng mami mo, kung saan lang nila gagamitin yun? Sa mga bisyo at pagsusugal nila. Alam mo naman na hindi tunay na kaibigan ang turing nila sa'yo. Kaya dapat, hindi ka na sumasama sa kanila. Tito, gusto ko lang naman magpasama sa kanila. Dahil aalamin ko kung ano ang totoong nangyari sa pagkamatay ni Mami. Sa tingin ko, hindi lang siya basta nahulog sa bangin. At napatusokan siya sa matalim na sanga ng puno. Baka pinatay siya at hindi lang basta tao ang pumatay sa kanya, kundi mga aswang. Nabasa ko kasi sa internet na sa lugar kung saan kayo nagbakasyon, marami daw aswang. At binibiktima nila ang mga dayong katulad ninyo. Joey, itigil mo na yung ilusyon mo. Masyado ka na kasing invested sa pagbabasa at panonood ng mga katatakutan. Pinag-aralan na ng medical legal ang katawan ng mami mo. At ang lumabas sa autopsy, aksidente nangyari sa kanya. Walang kakaibang sign o bakas na nagpapatunay na may kakaibang nilalang na nanakit sa kanya. Hindi totoo ang mga aswang na yan, kaya malabo ang iniisip mo. Pero Tito, sigurado po ako. Paano po kung totoo yung hinala ko at pinatay nga ng mga aswang si Mami? Alam kong hindi ko na makukuha ang hustisya para sa kanya. Pero sana ay malaman ko ang totoong nangyari sa kanya. Iho, alam kong hindi ka pa nakaka-move on sa pagkamatay ng mami mo. Naiintindihan kita at naghahanap ko ng ibang masisisi para mabawasan ang sakit na nararamdaman mo. Pero kailangan mo magpakatatag. Kailangan mong lumaban. Ayaw ng mami mo na nakikitang nagkakaganyan ka. Hindi siya matutuwa sigurado. Sa ngayon mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo at lumayo ko sa mga tambay na yun. Bawiin mo na rin sa kanilang card mo. Opo, Tito. Susundin ko po ang mga sinabi ninyo. Tandaan mo rin to, Joey, na ako lamang ang pwede makilabang sa pera niyo ng mami mo. Dahil ako ang kanyang asawa at ako rin ang nakatuwang niya sa pagpapalaki sa'yo. Napakurap si Joey sa sinabi ng Tito RJ niya. Sa isip niya, wala itong pinagkaiba kay Romy. Simula nang mamatay ang mami niya, parang nasilaw ito sa yaman ng kanilang pamilya na naiwan sa pangangalaga nito. Napansin ni Joey ang mga pagbabago sa ugali ni RJ. At sa kabila ng lahat ng ito, pakiramdam niya ay wala siyang kontrol sa mga nangyayari. Alam niyang mahina siya at tila wala siyang laban sa sitwasyon. Samantala, naisipan niyang tawagan si Romy. Agad naman itong sumagot sa tawag niya. Ano? Boss Joey, napatawag ka. Hindi ko na pala itutuloy yung panghahunting ng mga aswang kasi hindi ako pinayagan ni Tito. Ano? Hindi ba gusto mo pang malaman kung aswang ang pumatay dyan sa mami mo? Sayang naman yung mala horror movie na trip mo sa buhay. Pasensya na kung nagbago ako ng isip. Hindi ko kasi pwedeng suwayin si Tito. Baka pwedeng ibalik nyo na lang yung pera sa akin. Hinahanap din kasi niya. Joey, yung 100,000 mo, isang gabi lang sa amin yung. Ubus lang naman ang card mo.
Kung tutusin nga kulang pa yun Ilang beses lang kasi namin napakinabangan. Kaya kung aatras ka sa panghahati ng aswang na pinaplano mo, di ikaw din ang lugi. Hindi ka naman namin pipilitin kung ayaw mo na Pero yung pera, hindi mo na mababawi sa amin. Okay, sige. Ituloy na natin ang paghahunting ng mga aswang. Gagawan ko na lang ng paraan para makalusot to kay Tito. Good! Wala, sige na. End mo na itong tawag. May mga babae kaming parating. I-entertain pa namin. Sayang din to. Agad na pinatay ni Joey ang tawag ni Romy at napabuntong hininga siya ng malalim. Nanghihinayang siya sa perang nawala, pero determinado siyang ituloy ang plano niya. Kailangan niyang makatakas kay RJ. Makalipas ang 1 linggo, handa na si Joey. Nakumpleto na niya ang mga kailangan, pati na ang mga pangontra sa aswang na pinag-aralan niya sa internet. Nagawa niyang makatakas ng hindi napapansin ni RJ. Nagkita-kita sila ni Haru at Romy sa isang tambakan. Ang van ng kanyang ina ang gagamitin nila at namangha ang dalawa sa kagandahan at gara ng sasakyan. Aba! Ayos sa mga pakulo mo, Joey. Ang gara ng sasakyan natin ngayon. Ang mahal niyan Saka imported yan Iba ka talaga, Joey. Tayo na. Sumakay na tayo para masubukan natin ang mamahaling van na ito. Saglit. May mga ipapakita lang ako sa inyo. Ang mga ito ang gagamitin natin na pangontra sa mga aswang. Ano namang trip yan? Joey, ano ba yung papakita mo? Ito yung mga pangontra sa aswang na nakita ko sa internet. Meron tayo ditong maraming bawang, asin, ilang bote ng langis ng lana, sa karosaryo. Tigisa tayo dito. May nabili din ako sa simbahan na anting-anting na sinasabi nila na mag-iingat sa atin habang nasa biyahe. Ano ba yan? Ang kukuri talaga ng mga trip mo. Para kang matandang albularyo na uugod-ugod. Tapos puro palpak naman ang panggagamot. Palibasa, nag-iimbento lang naman. O na nga lang, ikaw na magbit-bit na mga yan. Gusto namin mag-relax sa maganda mong sasakyan. Nauna nang sumakay sina Haru at Romy sa van. Naiwan si Joey sa labas at nagpumilit bitbitin ang mabibigat niyang gamit. Halos umapaw na ang eco bag sa dami ng dala niya. Hoy, Haru! Dito sa side na ito. Kunan mo ako ng picture. Yan! Sige pre! Angasan mo pa ang pose mo. 1, 2, 3, yun! Pwede na! Sige nga! Aba ayos Ganda kasi ng lugar dito Hoy Joey, mahingi nga ako ng mga 5K, pang toma namin. Masarap mag-inom dito sa may dalampasigan Di ba mga hunting tayo ng mga aswang? Yun ang dahilan ng pagpunta natin dito. Saka na yun! I-enjoy muna natin tong lugar. Sayang Pero hindi tayo dapat magsayang ng oras. Hoy, Haru! Di ba ang ganda ng resto bar doon? Subukan din natin doon Oo nga, balita ko. Masarap daw ang sisig doon At pati mga babae. Ayos! Hindi na rin tayo lugi sa pagpunta rito. Napabuntong hininga siya bago sumakay sa driver's seat at siya ang magbamaneho. Matapos ang mahigit 6 na oras na biyahe, nakarating na sila sa Guimaras, sa eksaktong lugar kung saan nagbakasyon ang kanyang ina. Balak ni Joey na halughugin ang lugar na yon, lalo na ang tinuluyan ng kanyang mami bago naganap ang umano'y aksidente. Gayunpaman, tila wala namang pakialam ang kanyang mga kasama sa kanya. Abala pa rin ang mga ito sa kasiyahan dahil sa ganda ng kanilang paligid. Malapit ito sa bundok at dagat at dinadayo rin ng mga turista ang lugar. Napabuntong hininga si Joey dahil sa inasal ang mga kasama niya. Parang siya lamang ang maghahanap ng mga aswang at hindi siya tutulungan ng mga ito. Naiirita na siya, kaya naisipan niya maglakad-lakad mag-isa at humiwalay muna sa kanila. Habang naglalakad, nagsimula na mag-iba ang pakiramdam niya sa lugar. May kutob siyang hindi maganda rito.
Napansin niya na kakaiba ang mga taong nakakasalubong niya. Baliktad ang refleksyon ng kanilang mga mata. Kakaiba ang aura ng mga mukha. At tila walang ekspresyon ng mga ito. Nawiwirduhan siya, kaya hindi niya maiwasan na magtaka. Hindi niya namalayan na nabangga niya ang isang dalaga na humahango sa paglalakad. Nalaglag ang mga dala nitong dahon ng kamangyana. Tinulungan niyang maibalik ang mga ito sa lalagyan at nagdaka siya sa mga laman ng dala-dala ng dalaga. Mga kakaibang bato at buto ng hayop ang nakita niya. Pasensya ka na, miss. Hindi ko sinasadya. Ayos lang, hindi naman ako nasaktan. Ang hirap nga lang simutin nitong mga dala ko. Pasensya na talaga. Teka nga, hindi ka taga rito, no? Paano mo nalaman? Aba, malamang ngayon lang kita nakita. Dito kaya ako lumaki sa lugar na to, kaya sa ulado ko na ang mga mukha ng tao na permanenteng nakatira dito. Oo nga no. Hindi ko naisip yun. Ano bang ginagawa mo dito? Magbabakasyon ka, no? Hindi eh. O anong trip mo sa lugar na to? Dumalaw sa kamag-anak? O baka naman kagaya ng mga ibang pumupunta dito na bragger? Bragger ba yun? Mga vlogger. Oo, yun na nga. Sorry, hindi ko alam ang mga ganyan eh. Laking probinsya kasi ko. O ano? Anong dahilan mo at natripan mong pumunta sa lugar na to? Gusto ko kasing malaman kung totoo ba talagang may aswang dito sa Guimaras. At kung sila ba ang pumatay sa mami ko. Mag-hunting ka ng mga aswang? Wala ka bang kasama? Aba, lakas trip mo ah. May mga kasama ako. Pero mukhang hindi sila interesado sa gusto kong gawin. Mas inuna pa nila magsaya kaysa umpisa na namin ang paghahanap sa mga aswang. Alam mo kung mag-isa ka lang din at ayaw naman ng mga kasama mo, wag mo na lang ituloy. Hindi biro ang pinasok mo. Maraming hiwaga at misteryo sa lugar na to. At baka hindi mo kayanin. Ipaubaya mo na lang sa mga pulis ang pag-iimbestiga sa pagkamatay ng nanay mo. Hindi ka naman defective eh. Ay, defective ba yun? Detective yata ang ibig mong sabihin. Yun! Detective nga. Basta, kung ako sa'yo, huwag ka nang tumuloy kasi wala kang laban sa mga kakalabanin mo. Sa bagay, mahirap nga kung nag-iisa ako. Siya nga pala, Mary ang pangalan ko. Sa susunod na makita mo ako alam mo na. Joey nga pala. Sige na, yung sinabi ko pag-isipan mo mabuti. Huwag basta trip-trip lang. Madaming napapahamak sa kalakasan ng trip. Paalam na, marami pa akong gagawin eh. Ngumiti lang si Joey matapos magpaalam si Mary. Nagmamadali itong umalis at naiwan siyang tulala at naguguluhan. Sinasapian na siya ng takot. Parang siya lamang ang maghahanap ng mga aswang roon na. At ayon kay Mary, baka hindi niya kayanin. Ibig sabihin, nakakatakot nga talaga ang lugar na yon. At mahirap ang pagdaraanan niya bago pa niya malaman ang katotohanan sa pagkamatay ng kanyang ina. Kinagabihan, inaasahan niyang makakatulong na sa kanya sina Romy. Pero nag-inom ang mga ito sa resto bar at lasing na lasing nang umuwi sa cottage nila. Hoy, Haru! Abot mo nga sa akin yung tissue dyan sa dulo. O ito pare, lakas ang tama ng Black Label pre. Mahina nga pala eh. Sabi mo 5 bote ang kaya mo. Tingnan mo nga sarili mo ngayon. Mahiya ka naman. 2 bote pa nga lang iniinom mo eh. Nagtatawag ka na ng uwak. Ay, bakit ba kasi kayo nagpakalasing? Hindi naman yan ang pinunta natin dito eh. Maghahandling tayo ng mga aswang. Bukas na yan. Bukas pa naman eh. Dapat nag-uumpisa na tayo eh. Yun lang naman ang rason kung bakit isinama ko kayo rito.
Ang kulit mo. Ang ingay-ingay mo pa. Pwede bang pahulasin mo muna kami? Lasing kami oh. Kung hindi ka makapaghintay, mag-isa ka maghunting ng aswang. Saka isa pa, sinamahan ka lang namin dito. Bahala ka na sa ilusyon mong yan. Sige, matulog na kayo dyan. Lalabas lang ako. Hindi na pinilit ni Joey ang kanyang mga kasama. Lumabas siya ng cottage at naglakad-lakad. Nagmamasid sa paligid. Napansin niyang sarado na ang mga bahay at wala ng taong naglalakad sa labas. Pero 10:00 pa lamang ng gabi, ayon sa kanyang relo. Hindi kasi ganoon sa kanilang lugar. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad at pagmamasid hanggang sa nakita niya na naman si Mary. Gulat na gulat ito nang makita siya. Hoy, hindi ba kayo nasabihan ng katiwala sa cottage nyo? Na wag na kayong lalabas sa ganitong oras? Alam ko na. Hindi ka nakikinig sa mga regulasyon, ano? Siguro nga. Hoy, bumalik ka na doon. Hindi ba sabi ko sa'yo, delikado dito? Tigas din talaga ng ulo mo ah. Eh ikaw, anong ginagawa mo rito sa labas? Ikaw lang yata ang taong gumagala dito ng ganitong oras. Parang lahat ng tao nasa loob na ng bahay nila. Hunter ako ng mga aswang. Hunter ka ng mga aswang? O bakit, angal ka? Maliit akong babae. Pero magaling ako makipaglaban. Ikaw ba? Hindi ko naman ikinukumpara ang sarili ko sa'yo. Sa tingin ko nga, mas malakas ka pa kaysa sa akin. Teka, narinig mo yun? Narinig ni Joey ang isang malakas na sigaw mula sa di kalayuan. Sigaw ito ng isang tao na parabang nasasaktan. Bigla siyang hinila ni Mary at dinala sa pinanggagalingan ng sigaw. Pagdating doon, nakita niya ang isang lalaki na puno ng sugat ang katawan. Halos lumuwa na ang mata nito. Sumusuka ito ng dugo at may malaking hiwa sa leeg. Agad na pinulusuhan ni Mary ang lalaki at bigla itong napailing. Wala na bang pulso? Patay na. Nakatirik na rin ang mata. Wala na tong pag-asa. Sino kayang may masamang loob na gumawa sa kanya niyan? Sino pa? Di ang wakwak. Wakwak? Isang uri ng aswang na nagiging ibon sa gabi at lumilipad tapos dinadagit niya ang kanyang mga bibiktimahin. Ngayon ko lang nalaman na may ganun palang klase ng nilalang. Baka ito na ang pumatay kay Mami. Joey, umalis na tayo dito. Parating na sila. Ganun ba? Sige. Narinig ni Joey ang malakas na pagpagaspas ng pakpak na tila palapit ng palapit sa kinaroroonan nila ni Mary. Agad siyang hinila ng kasama niya. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang napakalaking itim na ibon na may malaking bunganga. Ang mga pakpak nito ay marahas ang pagpagaspas. Nagliliwanag din ang dalawang mga mata nito at parang nagliliyab na apoy. Ang bibig nito ay nakanganga at puno ng matutulis ng ngipin. Ito ay naglalabas ng isang amoy na parang nabubulok na laman. Payat at hubog puno ang katawan na natatakpan ng mga itim na balahibo na mukhang magaspanga. Kung hindi sila nakatakbo ng mabilis, tiyak na dadagitin sila nito. Nang makakita si Mary ng malaking puno, itinulak siya nito sa likod at pinagtago. Uy Mary, hindi ka ba magtatago? Bakit ka lumalabas ng puno? Hindi ba sabi ko sa'yo, hunter ako ng mga aswang? Lalabanan ko yung wakwak dahil sigurado kung hindi niya tayo tatantanan. Sigurado ka bang kaya mong makipaglaban sa aswang? Oo naman. Tinawag pa akong hunter ng aswang kung hindi. Hindi ba? Tumango na lang si Joey sa sinabi ni Mary. Paglabas niya mula sa likod ng puno, may kinuha itong lambat at dali-daling inihagi sa aswang na agad na nagpumiglas ng tumamang bagay na yon sa katawan nito.
Sinaraduhan naman ito ng huli para matiyak na hindi makalabas ang nilalang. Sa kabila ng lahat ng ito, mas malakas ang wakwak. Ang mga kuko nito ay biglang nagdingning at gumawa ng isang mapulang liwanag. Pagkuway sinimulan nitong sunugin ng lambat. Sa isang iglap, bigla itong napunit at ang wakwak ay nakalaya. Bago ito tumakbo papunta kay Mary, pumagaspas ang pakpak nito ng napakalakas. At ito ay nakaipo ng isang hangin na naging isang maliit na ipo-ipo. Yun ay nagsimulang umikot sa paligid ni Mary. At ang lakas nito ay nagsimulang hilahin ng babae patungo sa aswang. Sinubukan itong labanan ng hangin, pero masyado itong malakas. Kaya natumba na lamang siya sa lupa. Nakita ni Joey na akmang dadakmay na ng wakwak ang dalaga gamit ang mahaba nitong kuko. Kaya tumayo si Joey at kumuha ng kahoy para tulungan siya. Pero mas alisto si Mary. Hinugot niya ang isang tila espadang buto ng hayop at inihampas sa aswang. Tumama ito sa ulo, kaya napahiyaw ang wakwak sa sakit at napatras. Hinampas pa ito ni Mary ng ilang beses sa ulo, sikmura, saka sa tadyang. Hindi naman ito makapanlaban dahil nakukuryente ito sa bawat tama ng espada. Kusa na lamang ng hina ang katawan ng nilalang at bumagsak sa lupa. Pero hindi pa nakontento si Mary. May kinuha siyang bote mula sa dala niyang bag at ang laman nito ay pulbura. Ang pulbos na ito ay gawa sa mga dinikdik na bawang at asin. Ibinukan niya ang malaking bibig ng aswang at inilagay ang pulbura roon. Umalingaw-ngaw ang malakas na palahaw at nakita ni Joey na nangisa ito at unti-unti nang nasunog hanggang maging abo. Pumunta si Mary sa kinaroroonan ni Joey. Hinila siya nito at sabay silang tumakbo palayo sa lugar na yon. Tumigil sila sa tabi ng dalampasigan at naupo sa buhangin dahil sa sobrang pagod. Ang galing mo! Sana may mga pangontra din ako na katulad ng ginamit mo kanina para mapatay ko yung wakwak. Nahirapan nga ako eh. Alam mo kasi, ang mga wakwak, may kakayahan silang manipulahin ng mga element, kagaya ng hangin at apoy. Nakita ko nga kanina ang ginawa niya. Ang mabuti pa umalis na tayo dito. Ikaw bumalik ka na sa cottage mo tapos ako, uuwi na sa amin. Teka, saglit lang. Gusto kong sumama sa'yo sa panghahunting ng mga aswang. Gusto kong malaman kung sino ba talaga ang pumatay sa mami ko. Kung ganun isasama kita pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Tulungan mo ko maghanap sa nawawalang bato ng kidlat. Yun kasi ang pinaniniwala ang lulupig sa mga wakwak. Bato ng kidlat? Ano yun? Doon ang gagaling ang lakas ng mga wakwak. Isa yung uri ng bato na humigop sa isang malakas na kidlat sa pamamagitan ng orasyon ng mga aswang. Sinasabi nila na napakalakas nun at kapag inilagay yun sa poste na nasa pusod ng gubat, magwawakas na ang lahi ng mga wakwak dahil mawawala na ang kapangyarihan nun kapag nasa taas. Sige, tutulungan kitang hanapin ang bato ng kidlat. Basta tulungan mo rin akong tuklasin ang katotohanan sa pagkamatay ng mami ko. Inabot ni Mary ang kanyang kamay kay Joey at agad naman siyang nakipagkamay bilang tanda ng kanilang kasunduan. Natuwa siya sa mga oras na yon dahil kahit hindi maaasahan sina Haru at Robbie, nakakilala siya ng bagong tao na makakasama niya sa kanyang plano. Pakiramdam niya ay swerte siya dahil si Mary ay may kaalaman tungkol sa mga aswang at isang hunter na sanay sa pakikipaglaban. Nagpalipas sila ng gabi sa pagkukwentuhan habang nakaupo sa dalampasigan. Habang nagkukwentuhan, hindi nila namalayan na nakatulog na pala sila. Nakasandal sa punong malapit sa kanilang kinauupuan. Kinabukasan, nakiusap si Joey kay Mary na ipapakilala niya ito kina Romy at Haru.
Pumayag si Mary at sumama siya kay Joey patungo sa cottage na kanilang tinutuluyan. Habang naglalakad, ikinuwento ni Joey kay Mary ang kanilang pagkakaibigan at kung paano niya napapayag sina Romy at Haru na sumama sa kanya sa pangangaso ng mga aswang. Naiintindihan na ng dalaga kung bakit mag-isa lamang siya sa misyon na yon. Matapos ang mga ilang minutong paglalakad, ay nakarating na rin sila sa cottage. Nakasara ang pinto nito kaya kumatok si Joey. Nang bumukas ang pinto, bumungad ang mga mukha nila Haru at Romy. Mukhang bagong gising pa ang mga ito at parang wala pa sa wisyo. Oh, ano Joey? Bakit ngayon ka lang umuwi? Nakarami ka na ba ng nahunting na aswang? Uy, wow! May chicks na kasama! Hindi naman pala aswang gusto mahunting kundi babae. Sino ba yung kasama mo? Si Mary. Hunter siya ng mga aswang. Hunter ng mga aswang? Yang malit na babae na yan? Sus! Hoy, Mary. Bakit mo naman pinatulan tong kaibigan namin sa kahibangan niya? Hindi katulad si Mary nang iniisip nyo. Balahura naman pala ang ugali nitong mga barkada ni Joey. Ang papangit naman. Hoy, babae! Ano sinasabi mo? Bumubulong-bulong ka pa dyan ha? Wala! Sabi ko nagugutom na ako. Hindi niyo ba ako pakakainin pagkatapos kong iligtas at samahan tong kaibigan niyo kagabi? Matigas kang babae ka. Bakit mo kami inuutusan? Sino ka ba? Nakita ni Joey na pinandisikan lang ng mata ni Mary si Romy. Bahagya siyang napatawa dahil tila ba nakahanap ng katapat ang lalaking ito. Pagkatapos may kinuhang kwintas si Mary mula sa bulsa ng kanyang pantalona at itinutok ito sa mukha ni Haru. Hoy! Lalaking mataba na maitim at mukhang maasim. Sundin mo ang sasabihin ko. Ipagtimpla mo ako ng kape. Magprito ka ng itlog at ipalaman mo sa tinapay. Masusunod po. Hoy! Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Paano mo siya napasunod? Tama si Joey. Hindi ako pangkaraniwang babae. Nakita ni Joey na naguguluhan ng mukha ni Romy at hindi maintindihan na parang batang paslit na sumunod si Haru kay Mary. Natutuwa si Joey dahil sa wakas ay may kakampi na siya. Ginawa naman ni Haru ang ipinag-uutos ni Mary. Pagkagaling nito sa kusina, dala na nito ang kape at tinapay na may palamang itlog. Agad naman itong sinunggaban ng dalaga at kinain na parang gutom na gutom. Habang kumakain, ikinukwento niya ang mga nangyari sa lugar na yon. Kalokohan! Bagay nga kayo magsama ni Joey dahil ang lawak ng imagination niyo. Magtanong ka sa lahat ng tao sa lugar na to. At lahat sila, alam ang sinasabi ko. Sa totoo lang ayoko maging hunter ng mga aswang. Pero pinatay kasi ng wakwak ang tatay ko. At gusto kong lipulin silang lahat. Masyado na rin silang naghahasik ng lagim sa lugar na to. Dahil marami na silang napapatay. Anong napapala mo sa pagiging hunter? Naubos mo bang lahat ang sinasabi mong aswang sa lugar na ito? Siyempre hindi. Marami kasi sila At sa araw, nagkakatawang tao sila at hindi mo sila makikilala. Namumuhay sila ng normal. At nakakasalumuha nating mga tao. Mahirap silang ubusin dahil hindi natin alam kung sino sa mga taong nasa paligid lang natin ang totoong mga aswang. Napagkakakita mo ba yung pagiging hunter mo? Siyempre hindi. Paano ko kikita ng pera dito? Wala namang nagpapasweldo sa akin. Di itigil mo na yung kahibangan mo. Wala ka naman palang napapala dyan Pambirang buhay ito. Tara na, Haru. Ito si Joey. Nagsama ng tao. Wala namang kwenta. Inakbayan pa ni Romy si Haru sa kapango silang umalis at lumabas ng silid. Naiwan naman si Joey at Mary na nagkatinginan pa nga dahil sa inasal ng dalawa. Naisipan naman ni Joey na ihatid ang dalaga sa kanilang bahay. Tahimik lamang silang naglalakad kaya naisip ni Joey na kausapin si Mary. Parehas pala tayo. Naulila na sa mga magulang, ano? Oo nga pero mas mahirap yung sitwasyon mo.
Dahil hindi mo alam kung ano ba talaga nangyari sa totoong pagkamatay ng nanay mo. Teka, hindi ba yun naimbestigahan ng maayos ng mga pulis? Hindi kasi nila maiisip na aswang ang pumatay kay Mami kasi hindi sila naniniwala doon. Kahit nga dito sa lugar na to may mga tao pa rin talagang hindi naniniwala sa mga aswang. Kasi naman yung mga nakakakita ng aswang, namamatay na dahil hindi sila pinapalampas ng mga wakwak na yan. Katulad ng mga kasama ko, hindi sila naniniwala sa ganito. Siya nga pala, pasensya ka na sa kanila ha. Ganun lang talaga silang magsalita. Ayos lang. Sanay na ako sa mga ganong klase ng tao. Pero maniwala ka sa akin, pag nakakita sila ng wakwak sa gabi, kakainin nila ang mga sinabi nila. Duwag naman yung mga yan Nagtatapang-tapangan lang. Sa kanila ilalabas ang tunay na kulay pag nandyan na ang kalaban sa harap nila. Pag nangyari yun, walang magagawa ang mga yan kundi ang tumakbo. Baka nga mapaihi pa sila habang tumatakbo dahil sa sobrang kaba. Umagalpak ng tawa si Joey sa sinabi ni Mary. Sa kanyang pagtawa, hindi niya namalayan ang isang lalaki na dadaan sa tabi niya at nabangga niya ito. Agad siyang humingi ng pasensya sa lalaki at doon niya napansin ang itsura nito. Nagulat siya nang makitang pamilyar ang lalaki. Sa isip niya, ito ang lalaking pinatay ng wakwak noong nakaraang gabi. Mary, parang yun yata yung lalaki na pinatay ng wakwak kagabi. Hindi ba pinulsuhan mo siya at sabi mo wala na? Paano nangyari na nakasalubong pa natin siya? At buhay na buhay. Tapos parang wala namang mga sugat sa katawan niya. Dahil ang mga wakwak, ninanakaw nila ang patay na katawan ng mga tao. Kapag gusto nilang tumira sa katawan ng mga to, at kapag naibigan nila ang buhay na meron sila. Kapag nanakaw na nila ang katawan ng mga tao, nagpapalit ba din ba sila ng anyo tuwing gabi? Yung nagiging nakakatakot na ibon? 1 taon lang naman kasi nila pwedeng gamitin ang katawan ng tao. Pagkatapos, babalik na sila sa pagkaaswang. Siyempre hindi sila nagpapalit ng anyo. Namumuhay sila ng normal katulad natin. Ano bang senyales na ang katawan ng tao ay ginagamit ng aswang? Kapag baliktad ang refleksyon sa kanilang mata at walang ekspresyon ng muka. Natatandaan ko na. Ibig sabihin yung mga taong nakakasalubong ko kahapon sa dalampasigan, hindi sila mga tao? Pero teka, anong kaibahan nila sa mga totoong aswang? Sabi ko nga kanina, mahirap malaman kung ang nakakasalamuhan natin sa lugar na to, tao o aswang. Dahil yung mga totoong aswang na nagpapalit ng anyo sa gabi, katulad din ng mga tao ang pisikal na itsura nila at walang kakaiba. Pero may palatandaan ako para malaman kung ang kaharap ko ay aswang. Kapag may amoy sila na parang nabubulok na karne. Ganun pala yun. Lahat ba ng napapatay na tao ay ginagamit nila ang katawan? Merong hindi, katulad ng mami mo. Kasi marahil may nakakita agad sa bangkay niya, kaya hindi nagalaw ng aswang. Tuwing 3:00 lang kasi na madaling araw nagaganap ang ritual para magamit ang katawan ng tao. Yung mga taong ginamit ng aswang ang katawan, magugulat na lang ang mga taong nasa paligid nila dahil may nagbago sa ugali nila o sa ekspresyon ng mukha. Oo, ganun na nga yun. Alam ko na. Simula ngayon, oobserbahan ko ang galaw at kilos ng mga tao dito para malaman ko kung sino ang aking kalaban. Tama yan. Siya nga pala, dito na ang bahay ko Mag-iingat ka sa pagbalik sa cottage nyo. Sige, salamat sa paalala. Nakangiti si Joey na magpaalam kay Mary. Sa kanyang isip, alam na niya kung saan patungo ang kanyang misyon. Naglakad siya sa mga matataong lugar. Maingat na inoobserbahan ng bawat taong nakakasalamuha niya. Habang tumitingin siya sa paligid, unti-unti niyang napapatunayan ang sinabi ni Mary. Hindi lahat ng tao sa lugar na ito ay tunay na tao. May mga nilalang na nagpapanggap sa anyo ng tao. Sa mga nadidiskubre niya, lalo siyang nakukumbinsi
na ang kanyang ina ay pinatay nga ng isang aswang. 11:00 na ng gabi pero abala pa rin si Joey sa paghahanap ng impormasyon sa internet. Gusto niyang bumuo ng plano para malaman kung totoong aswang ang pumatay sa kanyang ina. At gusto rin niyang malaman kung paano malulupig ang mga ito. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pag-iisip nang biglang lumapit si Romy sa kanya. Pahinging 2K. Para saan? Maghahanding kami sa kakahuyan. Mag-iinom kami pagkatapos. Oh, saglit. Ito na oh. Yan! Good boy! Sige alis na kami. Sige. Haru, tayo na! Alis na tayo! Dalhin mo na yung mga gagamitin natin. Nakalabas na ng cottage si Romy at Haru. Biglang naisip ni Joey na delikado ang gagawin ng dalawa. Dahil sa kakahuyan na yun, nakita niya ang lalaking pinatay ng aswang. Mabilis siyang tumayo at sinundan ng dalawa. Pero huli na siya. Wala na sina Romy at Haru. Naglakad-lakad si Joey at luminga-linga sa paligid. Hinahanap ang dalawa. Sa kanyang paghahanap, nakita niya si Mary. Oh, tamang-tama lumabas ka na. Pupuntahan pa sana kita sa cottage niyo eh. Dahil maghahunting na tayo ng aswang. Sina Romy at Haru. Mangangaso sila sa kakahuyan. Hayaan mo na sila. Malalaki na sila. Kaya na nila ang sarili nila. Saka hindi naman maganda ang trato nila sa'yo eh. Bakit mo pa sila aalalahanin? Mary, ako ang nagsama sa kanila dito. Hindi ko sila pwedeng pabayaan. Sige, puntahan natin sila. Sabay na tumakbo sina Joey at Mary papasok sa kakahuyan. Hinahanap sina Haru at Romy. Mahirap silang makita dahil madilim at masukal ang paligid. Maya-maya, narinig nila ang malakas na pagsigaw mula sa di kalayuan. Agad na nakilala ni Joey ang boses ni Romy, kaya't mabilis silang tumakbo papunta sa pinanggagalingan ng sigaw. Nang makarating sila, nakita nila sina Haru at Romy na pawisan at hingal na hingal, tila takot na takot. Nakahinga ng maluwag si Joey dahil ligtas ang dalawa. Pero hindi niya maiwasang mapangiti nang makita ang kanilang itsura. Noon lang kasi niya nakita sila na tila mahina at nag-aalala. Oh, ano nangyari sa inyong dalawa? Bakit mga hingal na hingal kayo? May napakalaking ibon dun. Sinusundan kami. Nakakatakot yung itsura ng ibon. Hindi siya pangkaraniwan eh. Itim na itim ang kulay ng balat. Pula ang kulay ng mga mata. At may napakalaking bunganga. Sabi sa inyo eh, walang magagawa yung kayabangan nyo. Kapag nasa ganitong sitwasyon kayo, hindi nyo sila kayang labanan dahil wala naman kayong mga dalang pangontra. Oh, Haru, ano nangyari sa'yo? Bakit hawak mo ang pitan mo at itinatago mo yung isang kamay mo? Kasi... Itaas mo nga ang kamay mo. Ha? Bakit ko gagawin yun? Kinuha ni Mary ang kwintas mula sa kanyang shorts at sinimulan niyang hipnotismuhin si Haru. Sa ilalim ng kanyang impluensya, sumunod si Haru at itinaas ang kanyang kaliwang kamay. Biglang umalingasaw ang isang mabahong amoy sa paligid matapos niyang itaas ang kamay. Lahat sila ay napatakip ng ilong sa hindi ka nais-nais na amoy. Ang baho amoy tae. Haru, bakit may tayo ang kamay mo? Hoy, kupal ka. Napatay ka ba habang tumatakbo tayo? Ganun na nga. Hindi ko na kasi mapigilan eh. Nagtatay kasi si Haru. Dalandami yung nakain na seafood kanina. Bakit mo hinawakan yung tae mo ha? Pwede mo naman hayaan na lang pumatak yan sa lupa habang tumatakbo kayo. Ibinato ko doon sa ibon yung tae ko. Baka sakaling may taboy ko sa palayo sa amin kapag nabahuan. Ang bastos naman ng ginamit mong pangontra sa aswang. Tae talaga? Bakit? Effective naman di ba? Tignan mo nga. Hindi kami hinabol ng ibon dahil sa ginawa ko. At nakarating kami dito ng ligtas. Oo na. Ang lakas ng tama mo. Daig mo pang nakadroga. Teka,
Anong sabi mo? Aswang? Ibig sabihin, aswang yung ibon na nakita namin? Hindi, wala yun. Prank lang namin yun sa inyo. Oo, aswang yun nakita nyo. Nakakita na ba kayo ng ganong klaseng ibon sa buong buhay ninyo? Di ba hindi pa? O edi naniniwala na kayo na totoo nga ang mga aswang? Grabe, totoo pala talaga ang mga aswang. Ayaw nyo pang maniwala nung una. Teka, naririnig niyo ba yun? Napakalakas ng pagpagaspas. Mukhang palapit dito sa ating kinaroroonan. Hala, oo nga. Naririnig ko din sila. At hindi lang isa kundi marami. Tara, umalis na tayo dito. Nagsipagtakbuhan ang apat. Ngunit si Romy natalisod sa isang ugat ng kahoy at nadapa. Hindi siya makatayo dahil sa sakit ng kanyang tuhod. Pinuntahan ni Joey si Romy para tulungan siyang bumangon. Pero ayaw nitong magpatulong. Biglang lumitaw ang malaking ibon at akmang dadagitin si Romy. Agad na sumalpok si Joey at itinulak si Romy palayo. Bumagsak ang ibon sa katawan ni Joey at kinagat ang kanyang leeg. Kinuha ni Mary ang pulbura mula sa kanyang bag at isinaboy sa aswang. Kaagad naman itong nanghina. Inalalaya ni Mary ang sugatang si Joey, habang tinulungan naman ni Haru si Romy na makatayo. Bago sila tumakbo, dinukot ni Mary ang isang bote mula sa kanyang bag at isinaboy sa mga aswang ang mga laman nitong maliliit na bato. Nagsibagsakan ang mga ito sa lupa at nanghina. Kaya nagkaroon sila ng pagkakataon para makalayo. Humanap sila ng ligtas na lugar para gamutin ang mga sugat. Habang ginagamot ni Mary ang leeg ni Joey, napansin niyang nakatulala lang si Romy sa kanya. Tila hindi makapaniwala na niligtas siya ni Joey mula sa ibon. Nagulat ang lahat nang biglang lumapit si Romy. Hinubad nito ang kanyang suot na kamiseta at iniabot kay Mary. Joey, huwag ka matutulog. Malaki ang sugat mo sa leeg. Baka hindi ka na magising. Inumin mo tong mapait na serpentina para manatili kang gising. Tapos papahiran ko ng kamariya at yerba buena ang sugat mo. Buti na lang nakapagdala ko ng mga to. Napakabait naman ito. Kailangan mong tiisin ng pait niyan para gumaling ka. Itatapal ko naman sa iyo ang mga pinigang halamang gamot. Guys, talasan yung pandinig nyo. Parating na sila. Hindi pa masyadong naaampat ang dugo sa sugat ni Joey. Itong damit ko. Gamitin mo to para ibenda sa leeg ni Joey. Seryoso ka ba? Ano ba? Huwag ka na mag-isip ng kung ano pa. Kunin mo na lang to tapos itapal mo sa sugat niya. Wala na tayong oras, pakiusap. Sige, akin na nga yan. Hoy, hindi ako nagiging mabait sa'yo, Joey ha. Ginagawa ko lang kung anong tama. Umakbay ka sa akin. Aalalayan na kita sa paglalakad. Ano? Ano? Umakbay ka na. Bilisan na natin kumilos. Itinulak ni Romy si Mary palayo at mabilis na itinayo si Joey at inalalaya na. Hindi naman makapaniwala si Joey sa ginawa nito. Agad silang tumakbo at naghanap ng ligtas na lugar para magtago. Nang makarating sila sa isang ligtas na lugar, kinuha ni Mary ang dalawang malalaking bote mula sa kanyang baga. Sa loob ng mga bote ay may mga bato na pangontra sa mga aswanga. Iniabot niya mga ito kina Joey at Romy. Ano ito, Mary? Para saan ba ang batong ito? Anong gagawin namin dito? Ang tawag dyan, bola ng kamangyan. Gawa yan sa dahon ng kamangyan. Tapos dinikdik ng pino. Nilagyan ng langis ng lana at inurasyonan. Ang aswang na matatamaan yan, nakukuryente at natutumba. Seryoso ka ba? Hindi ako nakikipagbiruan. Ito naman ang para sa'yo, Haru. Teka, ito yung kwintas na madalas mong ginagamit sa akin ah. Yan naman ang kwintas na may nakalagay na mutya ng dagat. Kung epektibo sa'yo to, mas malakas ang epekto niyan sa mga aswang. Kapag itinapat mo yan sa kanilang mata, mahihilo sila at maiistatwa. Tapos hindi na makakagalaw. Bahala ka na din kung anong teknik ang gagawin mo para malabanan mo ang mga aswang. Ha?
Sige, Ito naman ang gagamitin ko. Espada ng apoy. Espada to na nagkaroon ng kapangyarihan sa pamamagitan ng orasyon sa apoy. At kapag natamaan ng katawan ng aswang, manghihina sila at mamamatay. Hinugot ni Mary ang isang malaking espada na nakasuksok sa kanyang salawal. Nagliwanag ang espada at nagulat ang lahat. Lumabas sila sa kanilang pinagtataguan para harapin ang mga wakwak at makipaglaban. Kahit na nangihina sina Romy at Joey, sumama pa rin sila sa pagkipaglaban. Sa isang iglap, nagsidatingan ng malaking pulutong ng mga wakwak. Kumalat sa buong paligid ang nakakatakot na pinagsama-samang huni at pagaspas ng kanilang mga pakpak. Mukhang imposible silang patayin. Nanginginig ang tuhod ni Joey, pero pasimpleng tinapik ni Mary ang kanyang balikat at sumenyas na simulan na ang laban. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang gawain. Hinipnotismo ni Haru ang bawat wakwak na lalapit sa kanya. At pinapaltok naman ni Romy ng bola ng kamangyan ang bawat mapatumba nito. Tuwang-tuwa ang dalawa dahil nagtutulungan sila ng maayos. Si Joey naman ay binabato lang ang bawat wakwak na magagawi sa tabi niya. Si Mary naman ay buong lakas na hinahampas ng hawak niyang espada ang mga aswang. Makalipas ang halos isang oras, naubos nila ang mga wakwak. Sabay-sabay silang humiga at nagpahinga dahil sa sobrang pagod. Maya-maya lang, inaya na sila ni Mary na pumunta sa bahay nito. Dahil malapit na lamang naman yun. Pagdating doon, agad silang binigyan ni Mary ng tubig. Habang nakaupo, kinakabaka pa ni Joey ang sugat sa kanyang leeg. Naalala niya ang malaking hiwa sa leeg ng kanyang ina at ng patay na lalaki sa kakahuyan. Leeg din ang unang kinagat sa kanya ng aswanga. Naisipan niyang itanong kay Mary ang tungkol doon. Mary, anong unang parte ng katawan ng kinakagat ng mga wakwak kapag sasalakay nila ang mga tao? Leeg. Kasi naniniwala sila na mas maganda ang daloy ng dugo doon kaysa sa ibang parte ng katawan. Ibig sabihin, kumpirmado na nga na ang mga aswang ang pumatay kay Mami. Paano mo naman nasabi? Dahil may malaking hiwa sa leeg ang bangkay ni Mami. Kagaya nung sa akin at dun sa lalaking nakita natin sa kakahuyan. Joey, magkasama na tayo sa laban na to. Uubusin natin ang lahi ng mga aswang para makamit ng mga magulang natin ng hustisya. makikitulong na rin kami ni Haru. Ito naman ang dahilan kung bakit kami isinama ni Joey dito eh. E di ayos, mas maraming magkakakampi at magkakatulong. Mas madaling mapagtatagumpayan to. Nagkasundo ang apat na maging hunter ng mga aswang. Nanatili sila sa bahay ni Mary kung saan sinanay sila ng dalaga para maging malakas at matapang na mga hunter. Itinuro ni Mary ng isa-isa ang mga pangontra sa aswanga at matagumpay nilang natutunan ang lahat. Naging handa na sila para makipaglaban sa mga aswanga. Si Joey naman ay naguguluhan dahil tila nagbago ang pakikitungo sa kanya ni Romy. Hindi na siya binubuli nito at maging si Haru ay naging mabait na rin sa kanya. Ito ay nangyari simula nang iligtas ni Joey si Romy nang muntik na itong kagate ng aswanga. Isang gabi, handa na sila para makipaglaban. Sabay-sabay na lumabas ang apat. Naglalakad sa kalsada na tila ba puno ng kumpiyansa sa sarili at handa na sa kanilang misyon bilang hunter ng mga aswanga. Pumunta sila sa dalampasigan kung saan maraming tao at turista. Bigla silang nagulat nang may tumigil na sasakyan sa tapat nila. Pagbukas ng pinto, lumabas si RJ. Gulat na gulat si Joey nang makita ito. Hindi niya akalain na masusundan siya nito. Gaya ng inaasahan lumapit si RJ kay Joey at tumigil sa tapat niya. Sabi ko na nga dito kita makikitang bata ka. Joey,
Kahit anong gawin mo, hindi mo na maibabalik ang buhay ng mami mo. Patay na siya. Wala na tayong magagawa roon. Umuwi ka na sa atin. Pasensya na po tito. Pero buo ng loob ko na gawin ito para kay mami. Babalik naman ako sa atin kapag nagawa ko ng mga kailangan kong gawin eh. Teka, sino pala itong babaeng to? Kasi itong dalawang lalaki kilala ko na sila eh. Itong bago niyong kasama, sino to? Siya si Mary, Tito RJ. Bago namin kaibigan na nakilala namin dito. Hello po, Tito. Ako po ang bagong kaibigan nila. Saan ba kayo pupunta? Bakit ang dami niyong dalang kung ano-ano? Para saan ba ang mga yan? Mga kagamitan po namin para sa panghahanting namin ng mga aswang. Yan po ay mga pangontra at sandata na gagamitin namin sa pakikipaglaban. Ha? Seryoso ba kayo sa mga sinasabi niyo? Maghahante kayo ng mga aswang? Tito RJ, seryoso po kami sa gusto naming gawin. Tito, alam ko mahirap para sa inyong paniwalaan to. Pero kami po mismo, natuklasan namin na maraming aswang sa lugar na ito. Pero gaya nyo po, hindi rin po kami naniniwala noong una. Iniisip nga namin noon na nahihibang na ito si Joey. Pero napatunayan namin na totoong lahat ng yon sa ilang araw na pala natili namin dito. Posible din po na aswang talagang pumatay sa mami ni Joey. Ewan ko sa inyo. Hindi ko maintindihan kung ano mga trip niyo sa buhay. Pero sige, gawin niyo ang gusto niyo sa isang kondisyon. Ano pong kondisyon, Tito? Dito ako mananatili, Joey, at sa akin ka uuwi. Sige po, Tito. Wala pong problema. Siya nga pala, tanghali na oh. Baka gusto niyo sumama sa akin mag-lunch. Ililibre ko na kayo sa mga kainan dito. Huwag na kayong maya sa akin. Sige po, Tito. G kami dyan. Oh, ayun dalawa. Joey, Mary. Bakit hindi pa kayo gumagalaw dyan? Ililibre na tayo ng lunch ni Tito oh. Sige. Susunod ako. Napansin ni Joey na parang nag-aalinlangan si Mary. Kaya inakay niya na ito habang naglalakad. Inilibre sila ni RJ ng tanghalian sa isang seafood restaurant. Habang kumakain sila, napansin ni Joey na parang inoobserbahan ni Mary si RJ. At tila hindi magandang impresyon nito sa lalaki. Pagkatapos nilang maghapunan, naisipan ni Joey na tanungin si Mary tungkol sa bagay na yon. Pero nagulat siya na mauna itong magsabi sa kanya. Joey, bakit kaya ganun? Hindi maganda ang nararamdaman ko kay Tito RJ. Anong nararamdaman mo sa kanya? Ewan, kakaiba eh. Parang hindi siya tao. Anong ibig mong sabihin na hindi siya tao? Iniisip mo ba na si Tito ay isa ding aswang? May kakaiba sa kanya, Joey. Pero ikaw na ang nagsabi, di ba? Kapag ginagamit ng aswang ang katawan ng tao, baliktad ang refleksyon ng kanilang mata, saka walang ekspresyon ng kanilang muka. Hindi naman ganun si Tito. Yun nga nakakapagtaka eh. Nararamdaman kong may kakaiba sa kanya. Pero wala akong makita sa pisikal na itsura niya. Mary, alam kong nag-aalala ka sa posibilidad na aswang si Tito. Pero malabong mangyari yun dahil hindi naman siya dito sa Gimaras nakatira. Saka ayoko siyang paghinalaan dahil asawa siya ni Mami. Noong panahon na iniwan ako ni Daddy, siya na ang tumayong ama sa akin. Joey, naiintindihan ko. Pero malakas ang pakiramdam ko. Sana mag-obserba ka pa rin. At huwag mong isawalang bahala ang posibilidad na hindi tao ang tito mo. Sige Mary, salamat sa pag-aalala mo. O paano ba yan, Joey? Maiiwan ka na namin ni na Romy dito kay Tito RJ ha? Babalik na kami sa bahay ko. Matapos magpaalam ni Mary, umalis na ito kasama sina Haru at Romy. Tinapik pa ni Romy ang balikat ni Joey bago sila tuluyang umalis. Naiwan si Joey sa tinutuluyan ng kanyang Tito RJ. Nakaramdam siya ng pagdududa dahil sa sinabi ni Mary sa kanya. Naisipan ni Joey na puntahan si Mary. Nagulat siya nang lumabas siya ng kanyang kwarto at biglang nakasalubong si RJ. Iba ang aura ng mukha nito at napatras si Joey.
dahil unti-unting lumalapit ang lalaki sa kanya. Saan mo balak pumunta ha? Kina Mary po, Tito. Magpapaalam naman po ako sa inyo. Nagkakamali ka kung akala mo'y papayagan kita maghunting ng mga aswang. Dahil simula ngayon, susundin mo ang lahat ng mga sasabihin ko. At ikaw ay magiging alipin ko sa lahat ng bagay. Tito, bakit niyo po ginagawa to? Hindi niyo naman po to ginagawa sa akin dati, hindi ba? Joey, makinig ka sa akin. Susundin mo ang mga gusto ko o papatayin ko ang mga kaibigan mo. Ano po ba yung gusto niyo, Tito? Gusto kong itigil mo na ang paghahanap ng katotohanan tungkol sa pagkamatay ng mami mo. At gusto kong buksan mo ang cellphone niya para sa akin. Nakatitiyak ako na ikaw lang ang makakapagbukas nito. Tito, hindi ko pwedeng gawin yan. Alam kong patay na siya, pero ayoko pa rin gumawa ng mga bagay na pwedeng ikasakit ng damdamin niya. Saka yung cellphone ni Mami, hindi ko yan pwedeng ipagkatiwala sa iba dahil dyan nakalagay ang access sa mga pera at ari-arian niya. Kahit pa kayo na asawa niya ay hindi pwedeng malaman ang tungkol dun. Eh di alam mo na kung ano mangyayari kung ganun. Tito, wag niyo pong gawin to, please. Maawa po kayo sa akin, kay Mami, at sa mga kaibigan ko. Nagulat si Joey sa sunod na ginawa ng kanyang tito RJ. Nilak nito ang pinto at dinukot mula sa bulsa ang isang tali. Saka itinali ang kamay ni Joey. Malakas ang puwersa ni RJ, kaya kahit anong pilit ni Joey na kumalas, hindi siya makawala. Itinulak siya nito sa kama at kumuha ng isa pang tali. Iginapos ang kanyang mga paa. Hindi siya makagalaw dahil sa higpit ng pagkakatali sa kanya. Tito, wag mo pong gawin sa akin to! Maawa po kayo! Wala na akong mapamimilian. Hindi ka pwedeng lumabas sa kwarto mo. At hindi ka na maghahunting ng mga aswang. Ngayong gabing ding ito, wala ka nang magagawa. Dahil tatapusin ko na ang buhay ng mga kaibigan mo. At isusunod kita. Tito naman, pakawalan niyo na po ako dito. Gagawin ko na po ang gusto niyo. Hindi ko na po aalamin ang tungkol sa pagkamatay ni Mami. Saka bubuksan ko po ang cellphone niya para sa inyo. Huwag niyo lang po sasaktan ang mga kaibigan ko. Parang awa niyo na po. Susunod ka rin pala sa akin eh. Ayaw mo pang gawin. Ito ang cellphone ng mami mo. Buksan mo na. Ayos na po, Tito. Good. Masunuring bata. Bukas na bukas din. Magpaalam ka na sa mga kaibigan mo. Dahil babalik na tayo sa Maynila. Hindi nyo na itutuloy ang paghahunting ng mga aswang. Hinalagan muna ni RJ ang mga tali sa katawan ni Joey bago ito umalis. Naiwan si Joey na balisa. At sa pagkakataong yun, nakakutob na siya ng hindi maganda tungkol sa lalaking ito. Nanatili siyang tahimik sa kanyang kwarto. Nag-iisip. Hanggang sa maramdaman niyang parang may gumagalaw sa bintana sa itaas niya. Nang buksan niya ang bintana, laking gulat niya dahil andun sina Mary at ang kanyang mga kaibigan. Anong ginagawa niyo dito? Hindi na kayo pwede dito. Baka makita kayo ni Tito. Hindi ka kasi lumalabas. Natunugan na namin na hindi ka pinayagan ni Tito RJ. Kaya kami na lang ang pumunta dito. Mary, huwag masyadong malakas ang boses. Sobrang delikado niyo dito. Hindi pwedeng malaman ni Tito na nandito kayo. Kasya naman siguro ako sa bintana. Dito na ako dadaan. Romy, Haru, sunod na kayo. Ano ba? Huwag kayong pumasok dito! Sabi na magkakasya kami sa bintanang to. Ang bulok naman ng tito mo. Itatago ka pero hindi man lang naisip na pwede kang makatakas dahil madali lang dumaan sa bintana na to. Kaso hindi kayo dapat nandito eh. Mahirap na. Narinig namin ang lahat, Joey. Hindi ka namin iniwan. Nandito lang kami sa likod ng bintana ng kwarto mo.
O kaya naman nagtatago lang kami sa hardin. Pasensya na pero gusto ko kayong protektahan. Kaya hindi ko na itutuloy ang panghahunting ng mga aswang kasama kayo. At bahala na kung hindi ko malaman ang katotohanan sa pagkamatay ni Mami. Ay, wala bang ibang pamimilian? Pwede naman yung tito mo lang tapusin namin kasi masyado siyang makasarili. Tama si Romy. Gamitin din natin yung kutob ko na nararamdaman ko para malaman kung ano nga bang meron sa Tito RJ mo. Maraming salamat sa inyo ha. Hindi niyo ako iniwan. Siyempre naman, kami pa ba? Magkakaibigan na tayo, hindi ba? Kaya dapat lang na hindi nag-iiwanan. Napanatag ang loob ni Joey dahil pakiramdam niya ay hindi siya nag-iisa sa pagkakataong yun. Pati sina Romy at Haru na dati nang aapi sa kanya ay nakahanda na ring damayan siya. Nakita niya sa kanilang mga mata ang pag-aalala at ang kanilang pagnanais na tulungan siya. Joey, may alam ka ba na pwedeng maging ebidensya kay Tito RJ? Kagaya ng gamit ng mami mo na naiwan sa kanya. Kahit ano. Alam ko na. Yung cellphone ni Mami. Baka may makita tayo dun. Alam mo ba kung nasan si Tito RJ ngayon, Joey? Baka nasa kwarto niya at nagpapahinga. Gabi na din kasi. Makinig ka sa akin. Ganito ang gawin mo. Silipin mo siya sa kwarto niya. Tapos tignan mo kung tulog na o gising pa siya. Kapag gising pa siya, ipagtimpla mo siya ng juice na to. Gawa to sa ubas at sangkap na pampatulog. Mapapahimbing ang tulog niya at makakapag-espiya tayo sa kwarto niya. Pag nagawa mo na yun at nakatulog na siya, sumenyas ka sa amin at sasamahan ka naming hanapin ng cellphone ng mami mo. Dahil sigurado ako na itinago niya yun. Sige, masusunod. Agad na sinunod ni Joey ang sinabi ni Mary. Buong ingat siyang pumunta sa kwarto ni RJ at nang makita niyang gising pa ito, ipinagtimpla niya ito ng juice na sinasabi ni Mary. Ininom naman yun ni RJ at kaagad na nakatulog. Nang makatulog na ito, sinenyasan ni Joey si Mary at magkakatulong silang naghanap. Nakita ni Joey ang cellphone ng kanyang mami sa loob ng maleta ni RJ. Lumabas sila ng kwarto ng lalaki na dala ang cellphone at agad na binuksan yun ni Joey para maghanap ng ebidensya. Nagulat si Joey na mapadpad siya sa mga video. May isang video roon kung saan nagbablog ang kanyang mami kasama si RJ. Isang gabi, bigla na lamang may dumagit na malaking ibon kay RJ at inatake ito. Ang ibon na yun ay naiiba sa mga nakita nila. Mayroon itong sungay at kulay berde ang mga mata. Pagkatapos ay nahulog na ang cellphone. Narinig ni Joey ang iyak ng kanyang ina dahil wala ng pulso si RJ. Pagkuway may tunog na pagaspas ng ibon at nawala na rin ito kaagad. Kaya natahimik na ang paligid. Pagkuway may tunog ng pagaspas ng ibon at nawala na rin ito kaagad. Kaya natahimik na ang paligid. Tama ka, Mary. Ang Tito RJ na kasama natin ngayon ay hindi ang orihinal na siya, kundi ginagamit lang ng aswang ang kanyang katawan. Patay na ang totoong Tito RJ! Siya yung wakwak na may sungay at berde ang kulay ng mata. Ibig sabihin, siya ang pinuno nila. Kaya siguro hindi baliktad ang refleksyon sa kanyang mata at posibleng nasa kanya ang bato ng kidlat at ginagamit niya ang kapangyarihan nito. Ganun na nga siguro. Ang gagawin natin ngayon, hanapin ang mutya ng kidlat sa kanya para matapos na natin ang misyon. Teka, pasensya na kayo. Pero natatay kasi ako eh. Hindi ko na kaya. Sobrang sakit na ng tiyan ko eh. Saan na lang ako tutulong kapag nailabas ko na ito? Labo naman to si Haru. Panira eh. Hayaan na natin siya. Mag-focus na lang tayo sa paghahanap sa bato ng kidlat. Sumang-ayon naman si Joey at Romy kay Mary. Akmang hahakbang na sila para simulan ng paghahanap nang biglang dumating si RJ. Gulat na gulat silang tatlo.
dahil akala nila ay natutulog pa ito ng mahimbing sa kwarto. Sabi ko na nga may binabala kayong gawin. Walang yaka! Hindi kasi dito, RJ! Ginamit mo lang ang katawan niya! Ikaw din ang pumatay kay Mami! Alam na namin ang totoo. Ikaw ang pinuno ng mga wakwak. At nasa'yo din ang bato ng kidlat. Ano sinasabi nyo? Nagmamaang-maangan ka pa. Alam na namin ang buong katotohanan. Huwag mo nang itanggi pa. Mahigpit na hinawakan ni RJ ang kwelo ng damit ni Mary. Ang mga daliri niya ay parang bakal na pumipigil sa paghinga ng dalaga. Binuhat niya ito at itinaas gamit ang malakas na puwersa. Ang mukha ng dalaga ay namumutla sa takot at ang mga mata niya ay puno ng galit. Tumingin si RJ sa mga mata ni Mary. Ang mata ng lalaki biglang nagmingning na parang dilaw na apoy. At biglang lumabas mula rito ang isang malakas na kidlat. Nahilo si Mary at ang katawan niya ay nanghina. Inihagi siya ni RJ sa sahig na parang isang manika. Mabilis na tumakbo si Joey at kinuha ang walis tambo na nakasandal sa pader. Sinubukan niyang ihampas ito kay RJ. Pero ang lalaki ay masyadong malakas. Tumilapon si Joey mula sa malayo at ang katawan niya ay sumalpok sa pader. Si Romy naman ay mabilis na kumilos. Kinuha ang bato ng kamangyan at ipinaltok ito kay RJ. Pero ang bato ay hindi tumatalab. Naunahan siya ni RJ. Hinawakan ng leeg ni Romy at sinakal ito. Saka ibinagsak sa lupa. Ang katawan ni Romy ay tumilapon. Ang ulo niya ay tumama sa sahig. Ang tatlo ay halos hindi na makagalaw sa sobrang panghihina. Hindi na nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. Tumawa ng napakalakas si RJ dahil iniisip niya na hindi na makakalaban pa ang mga ito. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kasiyahan habang pinagmamasdan niya ang kanilang paghihirap. Sa gitna ng kanilang pagdurusa, biglang dumating si Haru na may dalang kakaibang bato at ito ay naglakad papunta sa kanila. Sa unang tingin, ang bato ay may hugis na tila isang maliit na piraso ng kristal. Ngunit ang kanyang ibabaw ay may mga kakaibang guhit at linya na parang mga likha ng kidlat. Ang kulay nito ay pinaghalong dilaw at puti na nagbibigay ng sinag ng liwanag na nagmumula sa loob. Habang ang ilaw mula sa bato ay naglalaro sa paligid, makikita ang mga kislap na nagmumula sa mga guhit. Sa ilalim naman ito ay may kulay asul na liwanag. May nakita ako! Nakita ko tong garapon na may lamang parang kristal na bato! Nakita ko to! Nakasuksok sa tabi ng inodoro! Yan! Yan ang bato ng kidlat! Ano? Ibalik mo sa akin yan! Agad na inihagis ni Haru ang garapon kay Mary na mabilis na nakakilos kaya't agad niyang nasalo. Sinubukan itong agawin ni RJ kay Mary. Ngunit sa likse ni Mary, mabilis siyang umiwas at ipinasa ang bato ng kidlat kay Romy. Si Romy nagmamadaling nakatakbo palabas. Samantala, nagalit si RJ at sinubukang abutin si Mary. Pinilit niyang makalapit. Ngunit ang puwersa ni Mary ay tila hindi sapat upang siya ipigilan. Sa isang malakas na pagtulak, naitulak siya ni RJ at napatras si Mary na nagtagumpay na makaalagwa sa puwersa nito. Hindi nag-atubiling gumamit si Haru ng kwintas na panghipnotismo. Kahit na natatakot ay inilapit niya ito sa mata ni RJ at pinaikot-ikot. Pero sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi ito tumalab kay RJ. Ang kwintas ay itinabig ni RJ at tumilapon ito mula sa kanyang kamay. Nang akmang paalis na si RJ, biglang hinigit ni Joey ang binti nito.
Nagpumiglas ang lalaki at tumilapon si Joey sa sahig. Sa gitna ng kaguluhan, hinugot ni Mary ang espada ng apoy na kumikislap at nagliliyab. Ang kanyang kamay ay nagniningning sa tensyon, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng tapang. Itinapat niya ang espada kay RJ at pinanlisikan ito ng mata. Hindi na siya nag-atubili pang isaksak yun sa tiyan ng huli, kaya ito'y nanghina at bumagsak sa lupa. Pinaulanan naman ni Joey ng bola ng kamangyan ang sugat nito na nagbigay ng masangsang na amoy sa hangin. Napasigaw ang lalaki dahil sa sobrang hapdi na natamo ng kanyang katawan. Habang si RJ ay nahihirapang bumangon, si Mary ay nag-alab sa galit. Ang kanyang damdamin ay tila nag-aapoy at siya ay nagpakawala ng sunod-sunod na saksak sa katawan ng lalaki. Napuno ng sugat at dugo ang katawan nito at naging pula ang kulay ng sahig na kinaroroonan nila. Si Joey ay pumikit sa kanyang nakikita. Hindi na niya kaya masikmura ang brutal na pag-atake ni Mary. Nang sa tingin niya ay patay na ang lalaki, saka pinigilan ni Joey ang kanyang kaibigan sa pananaksak rito. Mary, tama na! Kahit hindi siya si Tito RJ, katawan pa rin niya ni Tito RJ! Joey, wala na rin namang kwenta ang katawan ni Tito RJ. Dahil talagang patay na siya. Kailangan ko lang ibuhos ang galit ko sa kanya. Dahil siya ang pumatay sa tatay ko. Nasa atin na ang bato ng kidlat. Nagtagumpay na tayo. Malulupig na natin ang mga aswang. Makakamit na ng magulang natin ng hustisya. Hindi ba ito yung matagal na natin pinapangarap? Nakamit na natin ngayon. Tama ka. Sa wakas, nangyari na din ang gusto kong mangyari. Sigurado kong matutuwa si Mami habang pinapanood niya ako sa itaas. Huwag na tayo mag-aksaya ng oras. Hanapin na natin ang poste. Sumang-ayon si Mary kay Joey at nagmadali silang lumabas. Hinihintay sila ni Robbie. Hawak ang bato ng kidlat. Pumunta sila sa kakahuyana at sinalubong sila ng napakaraming mga wakwak. Naramdaman ng mga wakwak na pinatay ng mga tao ang kanilang pinuno. Magkakakonekta kasi ang puso ng mga ito, kaya't sumasakit ang napakatindi ang kanilang dibdib kapag namamatay ang kanilang pinuno. Naglakad ang grupo sa kakahuyana. Ang mga wakwak ay nakapalibot sa kanila. Nanginginig ang mga kamay ni Mary. Ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Inihanda naman ni Joey ang sarili. Nag-isip naman ng paraan si Romy upang mapagaan ang sitwasyon. Handa nang sumugod ang mga wakwak at nagtipo ng grupo para labanan ang mga ito. Naramdaman ang tensyon sa hangin nang pumagaspas ang kanilang mga pakpak at bumuo ng isang malaking ipo-ipo. Sinikap ng apat na hindi matangay ng hangin at ibinalansi nila ang kanilang katawan. Pinagtulong-tulungan naman ng grupo na lupigin ang mga ito gamit ang iba't ibang pangontra na dala nila. Si Romy at Joey mabilis na naghanap ng tamang posisyon. Hawak ni Romy ang bola ng kamangyan na naglalabas ng masangsang na amoy. Mas malakas ang kapangyarihan nito kumpara sa dati. Pinili niyang itapon ito sa gitna ng mga wakwak. Nang tumama ang bato sa lupa, naglabas ito ng makapal na usok na nagdulot ng pagkagambala. Ang mga aswang ay nagsipag-atrasan at hindi makakita dahil sa kapal ng usok. Habang naguguluhan ng mga wakwak, inihanda ni Joey ang kanyang pangontra. Kumuha siya ng isa pang bola ng kamangyana at itinapon ito sa grupo ng wakwak na malapit sa kanya. Muling umusok at nagdulot ng mas malakas na amoy na nagpalala sa kanilang pagkagambala. Samantalang si Haru ay hindi nagpatinag. Hawak ang panghipnotismong kwintas
Nag-focus siya sa mga lumalapit sa kanya na wakwak. Mas malakas na rin ang kapangyarihan nito dahil naglalabas ito ng tila isang bahagharing ilaw na nakakasilaw. Dahan-dahan niyang iniangat ang kwintas at sinimulang iikot ito sa hangin. Ang mga wakwak na malapit sa kanya ay tila nahuhumaling sa kislap at unti-unting nawala sa katinuan. Ngunit hindi niya ito nakayang gawin sa lahat. May ibang wakwak na patuloy na lumalapit at sa gitna ng kaguluhan, si Mary ay nagpasalang kumilos. Hawak ang espada ng apoy. Gumamit siya ng lakas at ipinakita ang kanyang tapang. Tumayo siya sa harap ng grupo at sa isang mabilis na galaw, itinaas ang espada. Ang apoy mula sa talim ay nagliyab at ang mga wakwak na malapit sa kanya ay nabigla sa liwanag at init. Sa isang matibay na pagkilos, pinalo ni Mary ang espada sa lupa. Naglabas ito ng malalakas na alon ng apoy na nagpagalaw sa mga wakwak. Ang mga ito ay napilitang umatras. Ang ilan ay nasunog sa init ng apoy, habang ang iba ay nag-aalangan ng lumapit. Nagpatuloy ang labanan. Ang grupo ay nagtulungan sa bawat hakbang, habang si Romy at Joey ay patuloy na nagtatapon ng bato ng kamangyan. Si Haru ay nagpatuloy sa kanyang paghihipnotismo. Si Mary naman ay nakikipaglaban. Ang kanyang espada ay nagbigay ng lakas sa kanilang grupo. Sa kabila ng takot at galit ng mga wakwak, unti-unti nilang napapansin na ang kanilang mga pagsisikap ay nagbubunga ng magandang resulta. Ang mga wakwak na umaatake sa kanila ay unti-unting naubos. Pero alam nila na marami pa ang mga ito. Hinanap nila ang poste at natuntun ito sa pusod ng gubat. Iniabot ni Mary ang bato na kidlat kay Joey at ang mga mata niya ay punong-puno ng determinasyon. Bakit mo to inaabot sa akin, Mary? Dahil ikaw ang bituin ng grupo natin. Kung hindi dahil sa'yo, hindi tayo mabubuo at hindi natin makakamit ang tagumpay natin ngayon. Pero ikaw ang nagturo sa amin. Tinuruan mo kami na maging mahusay na hunter ng mga aswang. Ikaw din ang inspirasyon ko kung bakit ako tumapang. Gawin mo to para sa hustisyang kailangan ng mami mo. Sigurado akong bibilib din siya sa katapangan mo. Sige, gagawin ko to para kay mami. Kinuha ni Joey ang bato ng kidlat mula kay Mary. Pagkatapos ay umakyat siya sa poste at inilagay ito sa taas. Pagkababa niya, tumakbo silang apat ng mabilis at nagtago. Biglang dumagundong ang malakas na kulog at kumidlat ng napakalakas. Biglang nalaglag ang mga wakwak na lumilipad at nagkalat ang mga abo nito sa paligid. Simula ng gabing yun, nagtapos ang lahi ng mga aswang sa Guimaras. Kinabukasan, nagpaalam na si Joey kay Mary dahil babalik na sila sa Maynila para ipagpatuloy ang pag-aaral. Nangako naman sila kay Mary na bibisita pa rin paminsan-minsan. Bumalik sa normal ang kanilang buhay. Sina Romy at Haru ay nagpatuloy ang magandang pakikitungo kay Joey. Si Mary naman ay bumalik sa lugar na tinitirhan ng kanyang ina at nagtuloy na din sa pag-aaral. Nakamit na nila ang hustisya sa pagkamatay ng kanilang mga magulang at wala na ring aswang na gumagambala sa Guimaras. Ang kanilang kwento ang nagpapatunay na walang bagay na imposible kung ang paiiralin ay katapangan at matibay na pagkakaibigan. Wakas.